we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Happy Friday morning everyone! Welcome sa GMA Regional TV Live. Sa mga naghinam-hinam nga mo relax na sab, ari una kita sa GMA Regional TV Live kay puno na mo ang inyong kabuntagon sa mga impormasyon ug mga makalingaw usab nga mga balita. Good morning, partner Nick. Ay buntag, partner May. Good morning sa atong tanan nga makapuso dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas. Maadjong adlaw ug maupayan hagahan inyo tanan dida sa Eastern Visayas labi na sa Northern Samar ug Samar provinces nga nagtan-aw kanato karong buntaga. Daghang salamat makapuso sa inyong padayon nga pag-uban kanamo dinhi sa atong programa ug gawas sa mga balita nga mong ihaon karong taon-taon. Ato sa idalit kaninyo pampagaan nga segment kay atong mas maila-ila pa partner May si Kapuso Jeric Gonzales. Of course, miharana ni siya Nick sa mga candidates sa binibining Lapu-Lapu miagi nga nakalabayng mga adlaw. So mga upunganon gihapon ang iyahang gibisita. Atong saydan unsay bag-o kaniya ug gaasan to siya atangan nga mga programa dinhi sa Kapuso Network. Busa diha lang yun mga kapuso kay ato siyang mahinabi later on. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug aniya na ang mga nagunang balita. Subsob nga relief operations gipahigayon sa provincial government sa Northern Samar sa mga naapektuhan sa kalamidad. Mga family packs, hygiene kits ug uban pa giapod-apod sa mga apektadong residente sa pagbaha. Ani ang unang balita ni Femari Dumabok live sa Barangay Ipil-Ipil, Catarman, Northern Samar. Fem? Mayog Nick, maupay na aga, mabisan pa man tuod og gikan kining gibahaan dinhi sa Barangay Ipil-Ipil niya karon sa Barangay Ipil-Ipil sa lungsod sa Catarman. Kinsa moy usa sa grabing naapektuhan sa grabing baha niadtong Martes dinhi sa lungsod sa Catarman. Gani gawa sa relief operations dinhing dapita mooy daghang mga panimay ang naguba tungod sa grabing baha. Gani dinhi sa tong likod wala na gini atop, ongoing karon diha ang ilahang pagpanglimpyo dayon ang ilaha pong pag-repair mo na ila sa sagihangyo pod gawa sa mga relief operations ang kining pag-repair usab ug ang pagpanglimpyo dagano sa sa to nagian nga ang pagpanglaba og padong na kini karon usab ang ilang gipangayo ang kalabot na usab sa mga relief operations nga moy kani ang ato ang balita. Sa lungsod sa Catarman, gaanda mga lalawigan og 10,000 food packs gikan sa DSWD8. Giapod-apod ang 355 ka mga family packs nga naa sa provincial capital gym nga nagsilbing evacuation center. Ang family packs nga adunay bugas, canned meat, sardinas, kape, gatas ug cereals alang sa 5 ka tawo ug magamit hangtod sa 3 ka adlaw. Gawa sa food supplies, nausab ang mga non-food items, lakip na ang hygiene kits. Gianunsyo ni Governor Edwin Ongchuan nga mobalik na ang trabaho sa tanang public offices ug private establishments apan ng klase sa tanang level ang padayong kansilado sa public ug private school. Adunay mga tinun-an sa usa ka universidad sa Catarman ang natanggong tungod kay wala makauli sa ilang dapit sukad sa miaging weekend tungod sa pagsugod na sa uwan ug baha. Mitanyag na og kasakyan ang provincial government aron makauli na ang mga tinun-an sa ilang mga dapit. Ang mga tinun-an ang nagproblema og pagkaon ug tubig. Mga magtutudlo sa universidad ug LGU ang nitudol og relief goods sa mga tinun-an. Samtang gawa sa lungsod sa Catarman na nawagan ng provincial government sa Samar og mga donasyon, cash man o in kind. Mamahimong matawagan sila o matext sa ilang mga contact numbers. Ang OCD8 ang nanawagan usab og hinabang alang sa pamilya sa mga responders nga ilang nabiyaan aron lang makapahigayon og rescue operations. Matod sa OCD8, lakip sa apektado sa kalamidad ang pamilya sa mga responders. Mahimong mopadangat sa tabang ngadto sa ilang buhatan ug sa tagsa-tagsa ka MDRRM office. Mayog ning mga panahon na kauban nato karon ang kapitan dinhi sa Barangay Ipil-Ipil nga maoy usa sa grabing naapektuhan sa baha dinhi sa lungsod sa Catarman. Din adunay daghang mga panimay ang naguba atong ginabiun karon si Kapitan Eva Arilio. Kapitan, magandang umaga po ka. Good morning po, ma'am. Mga ilang bahay po talaga yung nasira dito sa Barangay Ipil-Ipil, Kap? Pwede lang. Tagalog nilang po. Yung nasira po sa
Barangay Ipilipil. Siguro ko yung estimated ko is sobra 400. Tapos yung affected, lahat po ma'am. Lahat. From Purok 1 to Purok 7. Lahat po ng Lahat mga po residente. ma'am, residente lahat. So ano po yun, maliban po sa mga relief operations, sa mga relief goods po na hinihingi po natin kasi ang alam ko kanina, kulang pa po talaga. Yes ma'am, talaga po kulang po sa pagkain, tubig, lahat po, pati mga damit. Mga basa, wala po silang masuot na mga damit. So Kap, pati na rin sa repair po Kap, may plano po Mas tayo sana po matulungan kami dito sa aming flood control kasi yung sira na talaga lahat po diyan. Pati dito po mga nabitak. itong sa tinatayuan natin. Yes, bitak ma'am. na po ito. Bitak na po, ma'am. Mas delikado po pag na-wash out lahat, mawawala yung barangay Ipil-Ipil. Yung pagkasira po ng flood control, yun ang dahilan po na maraming bahay po yung nasira during nung flash flood po. Siguro po, ma'am, kasi malakas yung agos, kaya yung sa baha, nasira yung mga bahay. Doon sa bandang, doon sa may boulevard, may na po, may butas na po, Kap. Doon daw po dumaan yung mga inano. Yung kalsada dyan, yung nabutas, doon lumabas yung mga nagpakapark na mga motor. At saka may chariot pa. Yes, ma'am. Oo. Kap, siguro, Kap, sa natin, panawagan na lang natin for mga additional assistance po sa iba't ibang LGU, sa iba't iba pong individual sa buong Pilipinas po. Nawagan po kami dito sa Barangay Ipil-Ipil na sana po tulungan ang Barangay Ipil-Ipil. Lahat po ng mga residente dito ay nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa pagkain, mga damit, at ang priority rin po namin yung nasirang kalsada at saka flood control. Kasi pag hindi yan nakumpuni ang flood control, mawawala talaga ang Barangay Ipil-Ipil. Nick and Mayno, kay kini ato na matangan karon, muni siyang flood control sa Katarman River. Boy, usa sa pinakamalaki na river dinhi sa lungsod sa Katarman. May og Nick, ado na kami mga additional nga mga pangutana. Fem, gamay lang nga pangutana. Fem, kumusta ng panahon diha kay murag nabantayan mo og madag-umon man sa imong likod og unsa i-feedback na dawat ninyo gikan sa provincial government o sa OCD nihubas na gyud ba hingpit ang baha sa lain-laing mga lugar diha sa Eastern Visayas? So far ganihan Nick no, adto natin na sinati nga pagtataligsik ganihang kadlawon, ganiha pagawas gani nato dinhi mga pasado alas 5 nisugod na ta og kaning roving dinhi sa area. Adto na naging mga pag-ulan-ulan ta na sinati. Gani pag ato na sa balay kanina ni Kap, grabe gito ni kusog-kusog sa tong ulan Kap no, ni lumalakas yung ulan. Tapos sabi naman matod naman po sa tuang provincial government sa Northern Samar, halos tanan na pong area ni subside na gani kining Ipil-Ipil nga usa sa grabe na bahaan sa pagkakaron subside na gyud, ni hupa na gyud ang baha dinhing dapita. Ang ilahan na lang gyud karon mao ang pagpanglimpyo, ang pagpanglaba, kaya doon na pa man sila mga na-save nga ilahang mga sinap, pero na-save lagi tinuod pero perting basaa o napi yung nagkalapok pang uban. So inundan mo ng grabe ilahang pagpanglabad, labada karon may kayong lalabadami sila, wag ang kinilaging repair. So far subsided na ang pipila, pero matod pa man adunay mga ubang portion sad ato tong duawon pa ang sa Yakal Street daw, yun may daw sa Barangay Yakal, may konting pagbaha pa po doon. Yes, ma'am. Malalim din po doon sa Barangay Yakal, Mulabi, sa Kanara, Barangay Nara. Muto ang tulo ka mga barangay nga doon na pay mga pagbahang ginagmay na lang noon Nick ug May. Okay. In line with that, Fem, kumusta man naa pa bagyo ubang areas nga lisod pagyud sudlon ning mga panahon na ang paghatod sa ilaha mga relief goods? So far noon, Mayno, especially dito sa Lope de Vega nga moyo sa National Highway going to diri din sa Katarman. Gabi nakita gyud nato nga doon naging mga landslide, naagi daghang mga mud pagani sa Sikadaplin, pero maagian na. So bisan kinsa pa nga gusto mo padangat mo hatod dinhi og tabang, mamahimo na gyud kay gahapon sa gipahibaw sa DPWH Eastern Visayas ang katong mga apektadong mga dan, especially sa baha og sa landslide. Maagian na kay mo ilahag yung giuna sa pag-clear ang katong mga dan, kaya tungod lagi aning alang sa mga relief operations pagpada. So far ang mga agianan noon may especially kading mga national highway. May? Okay, Fem, amping mo diha og nikap og daghang salamat, Femari Dumabo.
Makapuso sa lakat sa atong panahon, padayong magdala og daotang panahon karong adlaw ang shear line. Matud sa pag-asa, apektado ni ini ang probinsya sa Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region, Aklan, Capiz, Northern ug Eastern Samar, Dinagat, Surigao Provinces ug Davao Oriental. Gawa sa shear line, nagpasulabi usabang easterlies sa may Kabisayan ug Mindanao. Samtang hanging amihan sa Northern Luzon ug mga localized thunderstorms sa uban nga mga lugar dinhi sa atong nasod. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, posible nga uwanon ang pipila ka mga lugar sa Central ug Eastern Visayas karong buntag ug magpadayon kini sa hapon. Epekto sa El Nino phenomenon sugod ng masinati sa katapusang bahin sa Enero matod sa pag-asa. Mula na't kini hangtod sa second quarter sunod tuig. Ani ang report. Sa rainfall outlook nga gipagawa sa pag-asa, near normal pa ang gidaghanon sa uwan nga masinati sa tibok lalawigan sa Sugbo ug sa dakong bahin sa Central Visayas sa buwan sa Disyembre. Apan ang southern portion sa Negros Oriental nga naka-color yellow makasinati na og menos nga pag-uwan. Pag-abot sa Enero, ang dakong bahin sa Cebu, Bohol ug Siquijor makasinati na og menos nga pag-uwan. Samtang mas menos nga pag-uwan o way below normal ang masinati sa batang bahin sa Sugbo, tibok lalawigan sa Negros Oriental ug gamayng bahin sa Siquijor nga naka-color red. Sa buwan sa Pebrero, naka-color red na ang tibok Central Visayas. Nagpasabot nga way below normal na ang uwan nga masinati. Sa buwan sa Marso, ang western portion na lang sa Negros Oriental ang naka-color red o halos walay uwan nga masinati. Samtang ang nahabiling bahin sa Negros Oriental, tibok lalawigan sa Cebu, Bohol ug Siquijor makasinati gihapon og below normal rainfall amount. Sa buwan sa Abril, ang habagatang bahin sa Sugbo o ubang bahin sa Negros Oriental nga naka-color red ang halos way uwan usab nga masinati. Pag-abot sa buwan sa Mayo, ang tibok Central Visayas pabiling gihapong makasinati og menos nga mga pag-uwan. Subay niini, dakong bahin sa nasod, lakip na ang Central Visayas ang makasinati og potential drought o musangpot kini sa dakong kadaot sa agrikultura, pag-uga sa yuta ug pagkunod sa tubig sa mga sapa. December na patay expected na mga pag-ulan, so as long as possible ma-practice nato ang rainwater harvesting. So napatay mga paabot na uwan, and in case magtipid talaga sa atong water. Uba ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live. 7 ka mga panimay ang totally burned, samtang laing duha ang partially burned sa nahitabong sunog sa may sitio Upper Kapakulan, Barangay Tisa ning Dakbayan sa Sugbo kagahapon sa buntag. 4 ka mga bata ang nasunog patay, samtang 3 ang naangol. Mikabat sa kapin 500,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Gisusi pa sa Cebu City Fire Station ang hinungdan sa maong sunog na misangpot sa kamatayon sa maong mga bata. Nihatag na og immediate assistance ang City Social Welfare and Services kung CSWS sama sa food packs balig 3 ka adlaw. Hatagan usab nila og tag 20,000 pesos ang mga nasunugan ug ang LGU usab ang mupahiluna sa mga nangamatay. Ipaniguro usab nila ang pag-abaga sa galastuhan sa mga nalandig sa tambalanan. Kaning sa atong mga totally born nga balay, makahatag tag 20,000 kada pamilya, ang sharer og ang renter ang 10,000 each, og lain po to ang financial assistance sa atong nakalas nga kinabuhi sa mga bata og sa katong naapod ang katong na born nga mga ginikanan. Base sa assessment sa attending doctor, they are in stable condition, pero ang duha ka magdiayon ang ginikanan sa usa sa namatay, 30% degree ang sunog niya. Sa Mandawi City, gipang inspeksyon ng daan sa kabumbiruhan ang mga fire hydrants nga nimutang sa kabarangayan. Gikinahanglang masuta nga andam ugaling may alarma nga motumaw. Ani ang report. Gisusi sa mga personnel sa Mandawi City Fire Station ang mga fire hydrants nga nahimutang sa lain-laing kabarangayan. Giablihan o gisuta kung mugana pa kini. Gitan-aw labi ng pressure sa aga sa tubig o kung wala ba'y kabag-uhan. Lakip sa buot nila nga masiguro nga walay mga obstruction o nagbabag sa hydrant nga accessible ra bisan unsang orasa. To be always ready pag may fire incident. So napaka-essential sa amin for the firefighting operation na dapat laging ready for operation din yung mga fire hydrant natin. So we conduct assessment. Sa tibuok syudad, dunay 37 ka mga fire hydrants
nahimutang sa lain-laing lugar ug na-identify ng daan sa taga BFP. Sa mga nabantayang problema o depekto atol sa inspeksyon, ilang gihimuan og report aron makurihian sa labing daling panahon. Kasagaran sir, meron tayong mga obstructed na mga fire hydrant. So na yung mga nag-park na mga sakyanan, and also meron din mga kinondemn na, which we suggest na of course na ma-repair or ma-restore, and also sana madagdagan pa ng mas maraming fire hydrants. Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Amping kanunay mga kapuso, kinay usa ka mixer nga mitungtong na sa Center Island sa Cebu South Coastal Road habig sa barangay Tangke pasado alas 7 Miyerkules sa gabi. Nagpadagan ang mixer paingon sa habagatang bahin sa lalawigan. Pagpasabot sa driver, nawad-an og brake ang gimaneho niya nga mixer ug didto nasangit sa mga punuan sa bumbil. Maayo na lang kay way na angol sa maong aksidente. Aduna nay lead ang kapulisan sa nitapong pagpamusil sa usa ka bakery sa Aytabura Street, Barangay Poblasyon Pardo ning Dakbayan sa Subo. Nahuli kampa ang pagpamusil sa usa ka bakery niadtong kadlawon sa Nobyembre 21. Makita pa kining duha ka mga lalaking ng motorsiklo diin ang angkas mo'y mipabuto siyang armas kaduha ka higayon ug gipunting sa bakery. Iklaro sa Cebu City Police Office nga dili indiscriminate firing ang nahitabo. Walay angayan nga ikabalaka ang katawhan sanglit isolated ra kini. Dugang nila nga di una nila idetalye ang ilang nasayran nga report sa insidente sa shooting. Ana-anak kitay lead nga gisundan ni ini nga panghitabo. Definitely this is not a case of kanang bisag kinsa lang bitaw ang pamusilon. Katong pagpamusil ni adto ni Yawas na agituyo. So mo na nga ato ang gikuanan karon, mo na ato ang gisugdan. Padayong gikumbate sa mga bombero ang bushfire ni Ulbo sa Perth sa may Western Australia. Nasuta nga moabot sa 40 degrees Celsius o 104 degrees Fahrenheit ang temperatura, hinundan nga nito mao ang bushfire. Napo ka mga panimay ang nga ugdaw ug daghang mga residente ang gipamakwit. Ubay-ubay usab ka mga bombero ang nangangol taliwa silang pagumbate sa sunog. Nagplano ang mga otoridad nga gamiton ng COVID Quarantine Center aron nga mahatagan og panimay ang mga nasunugan sa bushfire ug ang mga naapektuhan niini. Patay ang driver kang pasahero ni ini human nga niulbo ang gisakyan nila nga sakyanan sa may Rainbow Bridge nga nagdugtong sa Canada ug sa USA duol sa Niagara Falls. Naangol usab ang usa ka US Customs ug ang Board Protection Officer sa mong hitabo. Gumikan sa mong hitabo, gisirada na mong taytayan hinungdan nga daghang mga sakyanan ang nangatanggong. Padayon pang gisusi sa mga otoridad kung aduna ba kini kalambigitan sa terrorist attack o baka adunay problema sa sakyanan. Gikonsidera karon sa Mandaue City ang paggamit og mga container vans isip temporaryo nga prisuhan sa mga police stations kay overcrowded na ang mga detention cell. Sa MCPO Police Station 1, moabot sa 65 ang gidaghanon sa mga piniriso. Sa miagi semana gihimo ang halapad nga clean up sa maong detention facility dungan usab sa pagpa-check up sa kondisyon sa mga persons under police custody kun PUPC. Kinihuman usab usa ka PUPC ang namatay ni atong miaging semana. Ang uban ng mga dinakpan anaa pa sa police station ug wala pa mabalhin sa city jail kay gipaabot pa ang ilang commitment order. Sa habig sa city government, giplano nila ang pagpapuno og temporary detention facility. Ang ayan hinuong siguroon nga maayo ang ventilation niini aron dili maglisod ang mga PUPC. Tungkol sa kadaghan, no? They are 65 persons. So, ikatag ka lang sila para dili kayo makukuhan sila. Nangabot ng mga sakit. Buro taon ng dagway sa mga piso. Tungkol sa init. NCAA update mga kapuso, kompleto na ang Final Four sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Sa Game 1, gipildi sa EAC Generals ang Benilde Blazers. Sa score nga 77-69, ug bisan pa man napildi ang Blazers, mo-advance gihapon sila sa semifinals, gumikan sa ilang team standing nga 11 wins ug 7 losses. Samtang pakyas nga makasud sa top 4 ang JRU Heavy Bombers. Human sila mapildi tali sa Mapua Cardinals sa Game 2 sa elimination round. Ang Final Four sa Season 99 naglangkob sa Mapua Cardinals, LPU Pirates, San Beda Red Lions ug Benilde Blazers.
sa di pa magsugod ang playoffs, doon na pa'y duwa karong adlaw tali sa San Sebastian Golden Stags ug Arellano Chiefs. Ug San Sebastian ug San Beda Red Lions ingon man Letra Knights alang sa nahabilin nga mga duwa sa elimination round. Lima ka mga batanon ang nasikop sa Talisay City Police Office atol sa gipahigayon nilang foot patrolling ug pagpatuman sa curfew ordinance. Gihimo ang patrolya sa Barangay Lagtang, Talisay City alas 2:30 Miyerkules sa kadlawon. Nasakpan ang 5 nga nagtapok ug nasakpan naghupot og mga linikit sa gituhuang marijuana. Nagkantidad sa 500 pesos ang linikit nga mga marijuana. Padayon ang pakisusi sa kapulisan ug giturn over na usab ang minor de edad sa CSWD. 53 anyos ka civil engineer nga taga Las Piñas City, sikop human makuha og tutor nga may residue pa sa gituhuang shabu. Nasikop ang suspetsado nga giila nga si Eric Larga sa mga sakop sa Office of Transportation Security DOTR Mactan Station, PDEA 7 Airport Interjection Unit ug Aviation Security Unit sa PNP. Matod sa tigpamaaba sa PDEA 7, Leia Albiar, nakita sa x-ray pag-aagi sa suspetsado sa final screening ang tulo ka lighter sa iyang bag. Atol sa gihimong final test sa chemist sa PDEA 7, nasuta nga shabua nakitang residue sa tutor o giduso na kini sa PDEA 7 laboratory alang sa confirmatory test. Giandam na ang kasong isang at batok sa dinakpan. Mga kapuso, lahing kahigayunan na usab nga maka-appeal sa Proof of Purchase promo sa GMA ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8. Mamahimo mo appeal ang mga customer o mga sari-sari store owners alang sa kahigayunan nga mudaog sa grand prize nga 1 million pesos tax-free. Magsugod ang official sending of entries ug mga adlaw Nobyembre 25, 2023 hangtod na kana sa Pebrero 2, 2024. Mamahimong magpada sa mga Mercury Drug branches ug pwede usab nga magpada sa inyong mga entries sa GMA Regional TV o radio stations nationwide. Importante lang ang pahinumdom, magmatngon sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Tutok lang sa GMA o bisitaha ang official Facebook page sa GMA Promos, www.facebook.com/GMA Promos ug microsite promos/gmanetwork.com/GMA Promos alang sa kompletong mechanics ug mga pahibaw. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back mga kapuso, laing Kapuso Star. Personal nga may bisita di sa atong studio atong makauban karong buntaga. Morning, kumustahan mga kapuso? We have with us di sa atong studio sa GMA Regional TV Live Sparkles, Jeric Gonzalez. Mayong buntag, Jeric. Hello. Kumusta? Mayong buntag sa lahat ng mga kapuso natin sa Visayas. And good morning. Thanks for having me. Thank you for joining us this morning. Kumusta ang iyong umaga, Jeric? Nakapag-breakfast ka na ba daw? Yes, tapos na po. Ang sarap ng pagkain. Wow. That's good. To fuel up our day, di ba? Kailangan ng breakfast. Congratulations para Jeric. Of course, award-winning Broken Blooms movie nyo. Nag-level up daw yung observation. Acting mo, ang ka-acting career mo. Anong masasabi mo, Jeric, sa observation, reaction ng mga nakapanood? Of course, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta sa amin and the whole team ng Broken Blooms, lalo na kay Direk Louie Ignacio for trusting me. How was it like doing the project? Challenging? It was so passionate na lahat ng kasama ko dito is award-winning. Like si Tita Jacqueline Jose, of course, Teres Malvar, and the rest of the cast. Lahat sila may awards na. Lately, of course, nakita namin sa social media, of course, ang saya nyo with, of course, Beauty Queen Rabia Mateo. Kumusta ang vacation sa Hong Kong? Ang saya kasi unang-una, ang lamig. Masarap na yung weather. And ngayon lang kami nagkaroon ng time talaga to travel. This year, this is our first travel. And parang refresher and break na rin siya from mga stress and work na ginawa namin. So, and the birthday din ni Rabia. And from Hong Kong, you're now here in Cebu, Jeric. Ano daw na-miss mo dito sa Cebu at sa mga Cebuanos? Ayun, grabe. I was here last year. I remember
during my birthday, nag-promote kami and nakakatuwa yung mga tao dito kasi grabe talaga yung support nila sa mga kapuso. And yung pagtanggap nilang sobrang init. And syempre yung pagkain, yun yung masarap talaga. Chorizo, lechon. Speaking of beauty queen pala, Jeric, sasadya mo rito sa Cebu, yung sa pageant in Lapu-Lapu City, in line with their fiesta, Binibining Lapu-Lapu. Kumusta daw ang experience mo meeting or serenading those beautiful ladies sa Lapu-Lapu City Fiesta, Jeric? Totoo na ang gaganda talaga ng mga Cebuana. And yun nga, yung pagtanggap ng mga tao talagang grabe ang init. And I enjoyed the performance and yung support nila sa akin. So thank you sa lahat ng mga kapuso natin dito talaga. Just to close this conversation, anong message mo sa ating mga kapuso viewers this morning? Maraming salamat po sa mga kapuso natin dito sa Visayas sa patuloy na pagsuporta sa amin. Sana po abangan niyo po ako sa next project ko sa mga future projects ng mga kapuso natin. So thank you very much. Thank you. Wow. Thank you so much for joining us this morning, Jeric. And we have this short tradition sa programa. We ask our guests, lalo ng mga kapuso artists natin, na sila yung mag-cue ng gap, Jeric, in Bisaya. So, we have the prompter naman. So, can you please do the honors, Jeric? Mga kapuso, mabalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik na kapuso, Christmas is in the air na gyud, labi na kung imong makita kining Gingerbread Castle sa usa ka resort didto sa Bohol. Sa kaanindot ni ini, pang Instagrammable gyud ang matag anggulo. Tulo ka mga pastry chefs ang nagpaluyo sa pagbuhat nimong Gingerbread Castle. Bound ang taas-taas nga pasensya ug pagka-creative na human nila kini sulod sa 14 ka adlaw. Nang hinaot sila nga pinaagi sa ilang Gingerbread Castle, mabatyagan nato mga kapuso ang diwa sa Kapaskuhan. Og karong Lunes, usa sa mga pastry chef nga proud nga taga Cebu ang atong makauban sa GMA Regional TV Live. Busa ayaw ka na si Piata pagkahuman sa unang hirit. Mga kapuso, aduna kami ikadalit kaninyo gikan ni Washington Irving, American short story writer. A kind heart is a fountain of gladness, making everything in its vicinity freshen into smiles. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Lou Merondina. Ugbot namong pasalamatan atong tanan nga mga kapuso sa lain-laing bahin sa Central ug sa Eastern Visayas. Lakip na atong mga kapuso abroad. Tungod kay sa GMA Regional TV, local news matters. Kami, ang GMA Regional TV Live kinatibuk-an nga puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa atong nasod. Ako si Nico Sereno. 31 days to go. Happy tagyod ang Pasko. Happy long weekend mga kapuso. Ikaw ang aking sandata.